mga ka-RSP, sinong mag-aakala na ang tokwa ay maaari palang maging chichirya? Pero syempre, mas healthy kumpara sa karaniwan. Alamin ang inspirasyon mula sa negosyong Tofu Chips Business. Kasama si Dayan Medina Ilustre. Dito lang sa Negosyo Tayo. Right now, you are an employee of Bureau of Immigration. Yes. But since you want passive income or extra income, nagtayo ka ng business. Ano ba tong negosyo mo? Actually po, I started with pandemic. During pandemic, that was 2020 with a skincare brand. And then, nag-expand po siya sa health and wellness products, healthier choice for Filipino snacking. It's made with fresh tofu, malunggay flakes, sesame seed, and other healthier ingredients. And it has malunggay, which is tayo po talaga sa Pilipinas, very abundant. And maganda po talaga yung quality ng malunggay natin sa Pilipinas. Bakit nagustuhan mong pumasok sa pagnenegosyo? Actually, feeling ko po, it's really my passion to create brands and products. Hindi lang yan yung mga products na na-create ko. So, I create products and brands for other people as well. Sa mga natutunan mo sa pagka-create ng produkto, hindi lang para sa sarili mo, para sa ibang tao din, what advice can you give to those people who also wants to have their own business? Start with what you have. Tignan mo muna kung ano yung meron ka o ano yung kakulangan sa paligid mo. You can start. Yung iba po kasi nangangarap agad ng mataas, ng malayo, or na hindi nila ma-figure out where and what to start. My advice is to start kung ano yung nakikita mong pangangailangan o kakulangan ng mga tao sa paligid mo, sa community mo. And then from there, you can build. How do you balance your time? Because right now, you're an employee. Meron ka pa po bang oras sa negosyo mo? Along the way, wala naman pong perfect, pero throughout my journey, natutunan ko po how to delegate. Meron po akong mga tao na kailangang at pinagkakatiwalaan para makatulong po sa akin. And tingin ko po, hindi talaga siya 50-50 na balanse. May mga pagkakataon na mas mapaprioritize mo itong isang bagay. May pagkakataon naman na yung family mo, yung work mo, yung business mo. But delegate and batching po siguro yung nag-work sa akin. What are your challenges or struggles along the way? Since yung ano po talaga, may anak din ako, I have a toddler and I have a teen. Tapos, I have a full-time work which is 9 to 10 hours and building business. So, yun po talaga yung pinaka-challenge ko. And I learned to manage it, not time management energy management ang natutunan ko. Bakit importante magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? It's not just because of the money, but for freedom. Freedom to uplift your family and freedom to create opportunities for other Filipino people po. Sabi nga ni TV producer and screenwriter na si Rhonda Rhimes, dreams do not come true just because you dream of them. It's all about hard work that make things happen. Yan din po ang mindset na nais ibahagi sa atin ng business owner na si Miss Isa Singson. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay sa pagnenegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!